dadalhin kay Jesus na aking gining. May galak, kapayapaan at aliw na walang pagmamali. Kung ako'y maglilingkod, kung ako'y naglilingkod, ang buong kaya'y handog. Ang tuwa'y di matatapos kung sa Kanya'y maglingkod. Ang patnubay ng Kanyang mga kamay ang sa akin nagbabantay, at ako'y panatag sa paglalakbay kung siyang kaakbay. Kung ako'y naglilingkod, ang buong kaya'y handog. Ang tuwa'y di matatapos kung sa Kanya'y maglingkod. Sunod po natin ang himno bilang 210, Tinig ng Pag-aawitan. Pag-aawitan ay siyang naririnig, kawal ng katotohanan ang siyang nananaig. Sa larangan ng digmaang bandila'y pag-ibig, hayo't makisay. Lakad-lakad, lakad-lakad, wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, magpatuloy, kalalakihan po. Ang mga kababaihan. Lakad, lakad, wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad, magpatuloy, tagumpay mayroon. Kabataan, maglingkod sa piling ng Panginoon, huwag ka nang magpaliman pagkat ngayon ang panahon. Di ka dapat mangamba, ang Diyos ang laging tutulong. Lakad, magpatuloy, lakad, wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad, magpatuloy, tagumpay mayroon. Pagtulungang itatag ang kaharian ni Jesus, kawal ng kasama, pinitingnan saging lubos, upang makalaya ang kaluluwang nakagapos, hayo't makihamon. Lakad, wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad, magpatuloy, minsan paawitin po natin, lakad. Lakad, wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad, magpatuloy, tagumpay mayroon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy po tayong umawit sa gabing ito. Awitin po natin yung Maghari Ka. At patuloy po natin itong awitin na parang ating sariling panalangin. Po natin nanunumbalik. Balik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pag
pagtanggap, hinahanap, hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari. Minsan pa nanunumbalik, nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, minsan pa maghari ka, O Diyos. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka po. Panginoong Jesus, maghari ka. Manatili po tayo sa diwan ng pagsamba at tayo po'y pangungunahan sa panalangin ng ating kapatid na Alona Mendoza. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo sa tuwing ito. Tunay nga po, Diyos, na kami po ay nagpapaabot ng papuri at pasalamat sa iyo sa gabing ito. Pinupuri ka po ng Panginoon sa mga dakilang bagay na patuloy po na pinakikita mo sa amin. Tunay nga po, Diyos, na dapat na ikaw ay aming pasalamatan sa bawat araw po na kami ay nakakaranas, Panginoon, ng mga biyaya mo. Nakakaranas kami, Panginoon, ng mga pagsubok na aming napagtatagumpayan. Salamat po sa kalakasan, espiritual, na patuloy mo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Alam po namin, Panginoon, na kung kami ay wala sa iyo, ay alam po namin, Panginoon, na naroon yung aming panglulupaypay, naroon yung aming mga kahinaan ay hindi namin mapagtatagumpayan. Kaya salamat, Panginoon, sa patuloy po na pagkakaloob mo sa amin ng kalakasang espiritual. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nagpapalakasan kami kung paano, Panginoon, ng mga anak mo ay patuloy po na nagkakaroon ng pagpapalakasan gaya ng mga gawaing ganito na ginaganap namin tuwing Miyerkules. Salamat po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa, sa oras, Panginoon, na inilalaan ng bawat isa. Lord, alam po namin na kung ang masusunod ay ang mga sarili naming kagustuhan, ay wala kami sa gabing ito. Pero salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu mo na patuloy po na nangungusap sa bawat isa.
Alam po namin, Panginoon, na ang ginagawa namin ito ay hindi mababaliwala sapagkat alam po namin na isa ito sa pinakamataas na papuri at pasasalamat ang makipag-usap sa iyo sa gabing ito. Lord, sa gabing ito ay inilalapit po namin sa iyo ang aming mga sarili. Alam po namin, Panginoon, na hindi kami perpekto. Alam po namin, Panginoon, na madalas ay nakagagawa kami ng mga kasalanan na hindi sinasadya. Tunay nga po, O Diyos, na sa ngayong gabi ay napasisiyasat po kami sa iyo. Linisin mo po ang aming puso, ang aming isipan. Nawa, Panginoon, ay patuloy po na yung mga kasalanan na aming nagagawa ay alam po namin, Panginoon, na ito ay kung paulit-ulit ay hindi na po nakakalugod sa iyo. Kaya nawa, Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasang espiritual. Kalakasang, Panginoon, na kung paano mapagtatagumpayan ang lahat ng kasalanan na nagagawa namin. Nawa, Panginoon, sa gabing ito ay makita mo ang laman ng puso ng bawat isa. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon, ng laman ng puso ng bawat isa kung paano kami ay narito ngayong gabi. Nawa, Panginoon, ay itama mo yung aming mga isipan, puso't isipan, Panginoon, na kaya kami narito ay para ikaw ay papurihan, pasalamatan, at patuloy na makipagniig sa iyo sa gabing ito. At dalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang anak mo na ititindig sa gabing ito. Patuloy po na karunungan ang hinihiling namin at patuloy na bigyan mo ng sapat na pagkaunawa ang mga makikinig, Panginoon. Upang sa gayon, Panginoon, yung aming mga mapapakinggan ay matanim po sa aming mga puso at isipan, mai-apply namin sa mga pang-araw-araw naming mga buhay. At dalangin po namin ang kabuuan ng programang ito, ang aming groupings mamaya, nawa, O Lord, ay maging katanggap-tanggap kami sa iyo. Ito po ang aming samang dalangin sa tanging pangalan po ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Ito po ang awit. Tayo po ay nasa panahon po ng sharing. Yung mga may nais na ipagpasalamat o i-share po ay inaanyahan po dito sa harapan. Ako po yata dapat kasi ako yung presider. Unang-una po, iniiwasan ko po kasi talagang mag-share. Kasi po ikaw, pag po ako nag-share, sa asawa ko na lang, para nagkakaintindihan kaming dalawa. Hindi ko na. Pero unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi po, nung si Alvin ay nagsalita dito nung linggo, hindi ko po inaasahan. Kaya sabi niya, nakatawa ang ate. Kasi nilingon ko siya. Kasi ang inaano ko, baka hindi siya na-inform. Pero sinabi ni Krishalyn na na-inform naman daw. Natutuwa ako sa kanya kasi dati ang sabi ni Andrea, sa kanya siya sisimba pag siya nag-50 na yata. Ang sagot ni Andrea, kasi sa kanya siya mag-aktibo. Ang sagot ni Andrea, paano kung hindi ka abutin ng 50? Sabi, iintay mo ba mag-50 ka? Yun ang nagiging usapan. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay ni Alvin kasi handun na yung, siya na yung nag-aaya doon sa mga kapatid kong lalaki na ang isa na nga lang matigas ang ulo, si Auntie Naka-live tayo, no? Si Auntie kasi hindi na, mahihain yan sa ibang tao, pero pag kami-kami lang, siya, okay. Pero pag sa ibang tao talaga, hindi talaga siya mapagsalita. Isabihin, pwede yan yung makikinig lang, hindi tatanungin. Ganun ho. May tamang approach kay Andy
Kaya, yun nga, pinagpapasalamat ko yung mga kapatid ko kasi pati si Arnold namin is, kailan ba yung magka-chat kami? Kasi umiiwas sa akin eh. Lagi kasing nasa sermonan ko eh. Pagka ano. Ang ginawa ko, chinat ko na lang. Sabi ko, may mga sinabi ko sa kanya. Sabi niya, ate, isama mo ako sa prayer mo. Sabi niya ganun. Sabi ko kasi sa kanya is, hawakan kasi may mga pangyayari na kailangan eh, magpasensya siya. Eh sabi ko, lawakan mo yung pangunawa mo. Sabi niya, salamat ate ha. Sabi niya ganon. Kasi ate talaga ako sa kanya eh. Kasi pag dumana siya ng malaking problema, pag maliliit na problema, si Anale. Pero pag malaking problema, ako na yon. Ganun ho kasi nangyayari eh. Pag gaya ni Anale, si Anale. Pero pag malaking problema na, ako na yon. Kaya pinagpapasalamat ko yung buhay ng mga kapatid ko na noong una talaga makikita nyo na palagi sila sa sugalan, sa inuman. Pero ngayon mapakalaki ng mga pagbabago. Kaya ho, isa yun sa mga pinagpapasalamat ko kasi lahat kami is nandito, sama-sama na nandito sa isang church, hindi nagkahiwa-hiwalay. Ang problema na nga lang namin is siguro yung mga anak-anak nila na hindi talaga, kasi may mga, pag ganun ho kasi pag mga estudyante at mga nagtatrabaho na eh. At saka pag mga malalaking, ibig sabihin mga nagtatrabaho na may mga kanya-kanya na kaisipan niya, pero sa panalangin ho kasi kailangan lang ho siguro talagang ipanalangin, sabihan, hindi pwedeng mananalangin pero wala namang aksyon. Yun po ang kailangan. Kaya si Robert nga kanina sabi ko doon si Wendell, sabi niya, sinabihan mo ba? Ako hindi, kasi harap-harap sila doon eh. Nakakahiya naman yung harap-harap eh. Kasi siya ngayon, parang gustong-gusto ba niya makasama lahat yung mga lalaki ngayon sa Ting Martes. Kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon na kung paano yung aming kaisipan, kung paano po lalago yung paano maibabalik yung mga miyembrong hindi na natin nakikita. Kaya siguro po dapat sa atin, makita po sa atin, sa ating lahat, maging good example tayo, hindi tayo maging katitisuran. Kasi may mga may mga tao na nakikita na yung kung paano yung buhay, kung paano yung pamumuhay natin. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa gabing ito. Tapos, marami ako dapat pinagpapasalamat, kaya lang kami na lang mag-asawa, kasi kami, nagkaroon kami ng kasi dati na namin ginagawa ito, laging nahihinto, pero sana nga hindi mahinto. Lagi kaming nananalangin paggabi. Handun yung panalangin namin sa pamilya, handun yung panalangin namin sa gawain dito sa iglesia. Ibig sabihin lahat siguro kulang nga dapat siguro kami hati, kasi masyadong mahaba Nakakainip siguro bawat gabi, iba-iba. Kasi napakahaba. Kaya isa pala yun sa nakapagpapatatag ng ating spiritual life, yung palaging pakikipag-usap sa Diyos. Hindi man po ako nagbabasa ng Bible, pero sa cellphone kasi marami na ang outline ngayon na mababasa. Hando na yung mga turo, mga naka-outline na. Kasi sa Bible, pag nagbasa ka, ang liliit Tapos nag-aantok ako. Kaya lang sa cellphone, meron ding mali. Kasi pag ginanon mo, mapupunta ka na sa iba. Pero malaking tulong yung cellphone sa akin kasi may Bible din naman yon. Kaya isa yun sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At yun lang po at maraming salamat. Sino ba mo? Kung wala na po ay inaanyayahan ko po ang Yan, hello po. Magandang gabi po ng pagsamba po sa ating lahat. Nagpapasalamat ko lang po sa Panginoon kasi po nung last Sunday, nag-message po yung kapatid ko after po ng Sunday school po namin ng YA. Sabi po niya, Kuya, pasama sa prayer kasi pumutok na daw po yung panubigan niya. Parang hindi pa po due, pumutok na po yung panubigan niya. Nagkataon pa po na yung asawa niya po ay nasa trabaho po. Sila lang po ng nanay ang magkasama. Ang nanay naman po hindi po kayang
usap in English sa mga nurse. Kaya sabi po niya, Kuya, pag-pray mo kami na maging okay kami ni baby. Salamat po sa Panginoon dahil nung pagkakataon po na yon ay hinatid po sila nung isang ka-member po nila na ka-Bible study po nila nung araw na yon. At salamat po dahil hindi pa po nakakalayo yung naghatid po sa kanila nung nangyari po yung emergency. Kaya po bumalik daw po kaagad yung kasamahan po nila para po ihatid po sila sa ospital. Salamat po dahil nung nilabas naman po yung baby, hindi na daw po kailangang i-incubate, hindi na po kailangang isalang sa incubator at healthy naman po. Parang ino-obserbahan na lang po. Hindi ko po matandaan kung 3 days or 4 days bago po sila makalabas. Salamat po sa pagsama niyo po sa mga prayers, sa mga groupings dahil tunay nga po na ang kabutihan ng Panginoon ay patuloy po kumikilos sa bawat isa sa atin kapag tayo po ay nagtiwala at nanampalataya po sa Kanya. Yan po, maraming salamat po. May napansin po ako. Parang ang konti na share. Ano po, alam ko po naman tayo lahat merong mga dapat ipagpasalamat sa Diyos. Siguro, parang ako lang din ho yan. Sinasarili ko na lang ho, dinidirect ako na sa Diyos yung pagpapasalamat. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang pagbasa ng banal na kasulatan. Tinatawagan po natin ang ating pastor, Domingo, para po sa pagbasa ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng mga awit, chapter 27, verse 14. Ang sabi po, maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka, at palakasin mo ang iyong loob. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Pagpalain ng ating Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang Ama'y purihin natin, ang Anak at Diwang magiliwin, ngayon sa harapin, kailanman ay dakilain, luwalhatiin. Amen. Amen. Nakakaupo na po ang lahat at bago po magsimula ang ating tagapagsalita ay may mapakinggan po natin ang isang tanging bilang, buhat po kay Kendra. Hello, 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 hello. Dalangin ko makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo
Maraming salamat, Kendra. Siguro sa mga susunod na panahon, ano na siya? Lista na. Sa ngayon, nahihiya pa eh. Pero masasanay din po yan. Ang ngayon naman po ay ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng mensahe ng buhay na dadalhin po ng ating pastor. Purihin ang ating Panginoon. Talagang masarap dumalo ng ating midweek service, lalo na pag merong nag-special number. Kung nakaraan, meron po nag-special number. Ngayon, meron. Sa susunod, meron uli yan. Tama po ba, no? Alam mo, si Kuya Robert naman ang kumanta. No? No problem daw, no? Papalista na natin si Kuya Robert sa susunod. At ang ating paksa ngayong gabi ay ang paghihintay sa Diyos. Kung mapapansin po ninyo, ang ating verse ay Awit 27, verse 14. Ang sabi po ay ganito, maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka at palakasin mo ang iyong loob. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Alam po ninyo, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang tayo ay umaasa sa Diyos, kundi marunong din tayong maghintay sa tamang oras. Sa panahon po natin ngayon na meron na po tayong instant coffee, instant noodles, delivery express, para bang ang paghihintay ay isang kasalanan? Kaya pag tayo ay gutom na gutom, kumain tayo sa fast food o fast food restaurant, at kapag tayo ay umorder, sasabihin sa atin ng isang food attendant, "Sir, are you willing to wait for 15 minutes?" Pag natagalan, nagagalit na tayo. Nagagalit, hindi dahil masama ang loob mo, sumasama ang loob mo, hindi dahil galit o may galit ka, kundi dahil hindi lang tayo sanay na maghintay. Dagdag pa rito, sa pilahan, sa supermarket, sa traffic, maging sa resulta ng exam, di ba? Yung mga nag-exam ditong mga teacher, talagang inip sila sa result. Lalo na ang pagdating ng isang mahal sa buhay, di ba, Ate Dada? No? So, sabi na Ate Dada 2 years pa mag-iintay. Kaya si Ate Dada, nililibang niya ang sarili niya sa pagsusumba. No? Walang absent siya sa susumba. Kasi nakakalibang yun eh. Isipin mo, 2 taon pa niyang iintayin. So, kahit sanay na siya, pero nakakainip pa din yun, di ba? Kasi 2 years. Ang paghihintay ay parang pagsubok sa ating pasensya. Pero mas matindi kapag ang hinihintay natin ay ang sagot mula sa Diyos. Maraming tao ang marunong mag-pray. Pero kakaunti ang marunong maghintay. Minsan, gusto natin agad-agad yung answer, kasagutan sa ating mga panalangin. Ngayon na, no? Parang gusto natin ngayon na. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Pero ang plano ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating timetable. Iba yung
orasan ng Panginoon at iba yung orasan natin, gusto natin ay ngayon, pero sa Panginoon, hindi. Pwede bukas o pwedeng sa susunod na araw. Kaya, ang timetable ng Panginoon, ang sabi doon sa perfect time, no? Sa tamang panahon. Isipin natin sinong sumulat ng awit 27 na binabasa natin ngayon. Ang sumulat nito ay si King David, Haring David. Siya ay pinili ng Diyos na maging hari. Pero, hindi agad siya na naupo sa trono. O hindi agad siya naging hari. Matagal muna siyang nagtatago, patakbo-takbo, para iligtas ang kanyang sarili mula kay Haring Saul na gustong pumatay sa kanya. Sa lahat ng iyon, natutunan ni Haring David ang isang bagay, ang maghintay. Maghintay sa Panginoon ng may pananampalataya. Sa ating panahon ngayon, maraming gustong shortcut. Maraming gustong shortcut sa buhay. Pero sa ating Diyos, ang paghihintay ay hindi pag-aaksaya ng oras, kundi bahagi ng proseso para ihanda tayo ng Diyos sa kanyang plano. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nakakaasa, kundi marunong ding maghintay ng may pagtitiwala at matatag na puso. Sa ating paksa na maghintay sa Diyos, 3 punto ang gusto kong i-share sa inyo, bagamat maiksi lamang ito. Ang sabi po sa paghihintay, ang paghihintay ay pagsubok sa ating pananampalataya. Ang sabi sa talata, 2 beses na inulit ang salitang maghintay. Sabi rito, maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka, at palakasin mo ang iyong loob. Oo, maghintay ka sa Panginoon. 2 beses. Kapag tayo nagbabasa ng Bible at 2 beses na binabanggit yung word na yon, ang ibig sabihin nun, binibigyan diin yung salitang yon. Kung merong mang mahalaga na dapat nating gawin o unawain doon sa talatang ito, ay yung salitang waiting. Mag-intay. Mag-intay. So dito, mag-intay ka sa Panginoon. Ibig sabihin, ang paghihintay ay hindi pasibong gawain. Ito'y aktibong pagtitiwala sa Diyos kahit walang nakikitang pagbabago. Aktibong pagtitiwala sa Diyos kahit wala kang nakikita pagbabago. Ano ang applications nito? Kung mayroon tayong pinagpe-pray sa ngayon at wala pang sagot, matagal na, wala pang sagot sa iyong relasyon sa asawa, sa anak, sa manugang,
Minsan, pati dyan no? Meron tayong mga di pagkakaunawaan. Kung minsan, yung ating ipinagpe-pray, kailan ba magbabago yung ating asawa? Kailan ba magbabago yung ating anak? No? Yung ating suliranin sa mga bagay na ito, wala pang sagot. O yung wala pang sagot sa ating mga pangarap. Wala pang sagot sa ipinapanalangin nating trabaho. At wala pang sagot sa ipinagpe-pray nating kagalingan ng ating mga karamdaman. Baka sinusubok ng Diyos kung kaya mo pa siyang pagtiwalaan hanggang sa dulo. Kaya sa puntong ito, ang gusto nating tignan, ang paghihintay ay pagsubok sa ating pananampalataya. Pangalawa, ang paghihintay ay pagsasanay sa katatagan. Ang sabi sa talata, magpakatatag ka. No, kita niyo po yung word na ginamit, kasunod ng maghintay, magpakatatag ka at palakasin mo ang iyong loob. Hindi po madaling maging matatag. Diba? Kaya kung minsan nga, ini-enjoy na lang natin sarili natin eh. No? Kahit may mga pinagdadaanan tayo. No? Nire-relax natin yung ating isip. Kahit stressful tayo. Dahil hindi madaling maging matatag kapag ang paligid mo, lalo na kung ang paligid mo, the surroundings ay hopeless, walang pag-asa. Pero sa paghihintay, ang sabi dito, pinalalakas ng Diyos ang ating pananampalataya. Sabi niya, maghintay ka, magpakatatag ka, palakasin mo ang iyong loob. Kaya ang sikreto upang tayo'y maging matatag at lumakas ang ating loob ay ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng katatagan lalo na sa mga panahong ng ating mga paghihintay. Sapagkat sa mga panahon ng iyong paghihintay ay maaari kang magreklamo. Sa panahon ng paghihintay, maaari kang mainip. Sa panahon ng paghihintay, maaari kang sumuko. Kaya habang tayo'y naghihintay, gamitin natin ang ating oras na lumago sa salita ng Diyos. Amen. Magpakatatag ka. Paano mo gagawin yun? No. Ang mga taong marunong maghintay ay kadalasan nakakakita ng mas malinaw na larawan ng kabutihan ng Diyos. No? Ang pananampalatayang marunong maghintay ay hindi bumibitaw kahit matagal dumating ang sagot. Dahil alam natin siya'y tapat at hindi nagkakamali. Tayo sa inyo na patuloy mo kaming pinatatatag sa aming pananampalataya. Na sa panahon ng aming paghihintay
ay lalo namang lumalalim at nagiging matibay ang aming pananampalataya. Panginoon, ngayon pong gabi, muli kami ay dudulog sa inyo. Magkakaroon po kami ng sama-sama o grupo-grupong panalanginan. Hindi po kami nagsasawa na ito ay idulog at ilapit sa inyo. Lalo na ang aming pong idinudulog ay ang mga gawain ng aming iglesia at ang mga pangangailangan ng aming iglesia at ang mga kapatiran ng aming iglesia, ang aming bansa, ang aming community, ang aming misyon. O Panginoon, sama-sama po kaming dumudulog sa inyo ngayong gabi sapagkat naniniwala po kami na sa inyong kamay lamang kami makakaasa sa lahat ng aming mga panalangin at pagdulog. Salamat po sa pag-asa na binibigay mo sa amin. At kung kami ay sama-samang mananalangin, naniniwala kami, Panginoon, na ang kasagutan nito, Panginoon, ay higit naming makakamit. Salamat, O dakilang Diyos, ngayong gabi. Purihin ang inyo pong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Marami pong salamat sa mabiyayang mensahe na ating napakinggan na sa panalangin po, ang alam ko po ay tatlo yun eh. Ang sagot daw po sa atin ng Diyos ay oo, hindi at maghintay. Marami pong salamat sa paalala na ating napakinggan ngayon. Ngayon naman po ay nasa pagligo po tayo ng ating handog. Lilikumin po ni kapatid na Mark yung ating mga handog.
tayo po ang lahat ay sorry. Hindi na pala. Nauna ka na sharing nila. O Diyos naming Ama, laging tapat ka, hindi magbabago sa tuwi-tuwina. Namamalaki ang awat pagsinta. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Tag-ani, tag-ulan at sa buwan, araw at bituin,
kumikinang, nag-aawitan ng salyahan. Katapatan mo, O Diyos, ay tunay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas, ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay. Ang pag-asa't lakas ay sumisilang. Ang lahat ng ito'y bigay lamang. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas, ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Walhatiin papurihan ang Ama, Anak na mahal, At ang Espiritong Banal na ang tanan mga nilalang. Amen. Sumayinyong masaganang pagpapala at pag-iingat ng ating Diyos Amang nasa langit, ang patuloy na pagliligtas ng kanyang anak na si Kristo Jesus, ang tanglaw, kaaliwan ng banal na Espiritu ay patuloy nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Pangmula sa awit bilang number 15, ang Diyos ay sumaiyo tuwina. Ang Diyos ay sumaiyo tuwina hanggang sa muling pagkikita. Taglayin mo ang lingap niya, ang lakbayin mo'y giginawa. Hanggang sa ating pagkikita sa paanan ni Jesus. Hanggang sa ating pagkikita, patnubayang kanawa ng Diyos. Ang Diyos ay sumaiyo tuwina, sa kalinga niya umasa, puso mo'y walang balisa, kung siya'y lagi mong kasama. Hanggang sa ating pagkikita sa paanan ni Jesus. Hanggang sa ating pagkikita, patnubayang kanawa ng Diyos. Diyos ang sa'yo ay mag-ingat sa iyong mga paglay mo, sa sama ay huwag patalo, sa amay laging pasaklolo. Hanggang sa ating pagkikita
sa paanan ni Jesus. Hanggang sa ating pagkikita, patnubayang kanawa ng Diyos. Diyos, ang sa iyo ay mag-ingat sa iyong mga paglakad, ang pag-ibig ang watawat, na sa atin ay magliligtas. Hanggang sa ating pagkikita sa paanan ni Jesus. Hanggang sa ating pagkikita, patnubayan kanawa ng Diyos. Picture daw po. Attendance daw po.